Hello mga kawanes, magandang umaga po. Naglilingkod ang inyong kawanes. Alright, so sa tagpong ito, atin pong pag-usapan kung ano po yung nature ng ating Panginoon. Ano po yung kanyang talagang pinakakalagayan, ano ba yung kanyang kalikasan. So in John chapter 4 verse 24, sabi po doon, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Pag sinabi po nating spirit, incorporeal, or ito po ay hindi nakikita, supernatural po, hindi nahahawakan, walang buto, walang laman, at hindi katulad natin no, na nakikita or visible. At according naman sa Revelation chapter 20 verse 1 to 3 and Mark chapter 5 verse 10, ang ating Diyos po ay omnipresent. Pag sinabi po nating omnipresent, He is present everywhere. And according to Psalms chapter 139 verse 7 to 13, sabi ni David na kahit saan man ako magpunta, nandoon ang Espiritu ng ating Panginoon. Kahit siya ay magtago sa ilalim or kahit saan man siya magpunta, no, kahit sa kadiliman, naroon ang ating Panginoon. At ano pa ang very nature ng ating Panginoon? God is all-knowing. God knows everything. Alam ng Diyos kung ano yung nangyayari. Psalms 139 verse 1 to 6. So, sinasabi doon na, I know that thou canst do everything and that no thought can be withholding. So, sabi ni King David, walang bagay na hindi magagawa ang ating Diyos at walang bagay na hindi alam ang ating Diyos. So, according to Acts chapter 2 verse 23, ganun din, nagpapatunay ng ating Panginoon ay omniscience and omnipresence. According to 1 Timothy 1:17, so sabi doon, God is eternal, immortal, and invisible. The only wise God, be honor and glory forever and ever. So, ganun din sa Philippians, di ba sabi doon na bibigyan tayo ng karunungan ng Panginoon that passeth all understanding. And the third nature of God is omnipotent. Pag sinabi nating omnipotent, He is almighty, He is all-powerful, makapangyarihan ang ating Diyos at wala po siyang katulad. So, in Genesis chapter 17 verse 1, 35 verse 11, doon po makikita natin na ang Panginoon ay makapangyarihan. At ganun din po sa Romans chapter 13 verse 1, God is powerful. So, there is no limitations, wala pong limitasyon ng ating Panginoon at hindi po siya hindi po natin maarok ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang isip, no? So, ang Diyos natin ay makapangyarihan. Ano pa? God is eternal. Pag sinabi nating eternal, hindi namamatay, walang hanggan, hindi sakop ng space, hindi sakop ng time, hindi gaya natin na limited po. Ang ating Panginoon ay unlimited, infinite, or walang katapusan. Immutable. According to Malakay chapter 3 verse 6, sabi ng Panginoon, nagbabago ba ako? Sabi ng Diyos, hindi siya nagbabago. Di ba? Hindi po nagbabago ang ating Panginoon. Sabi nga ng Hebrews 13:8, Jesus the same yesterday, today, and forever. So, ang Panginoon, mga kapatid, ay eternal, immortal, and invisible. Praise God. So hanggang dyan lang po ang aking maibabahagi. Ito po ay basic or parang magkaroon lang po tayo ng foundation sa ating pagkakilala sa ating Panginoon. Para hindi po tayo maliligaw, hindi po tayo maluloko, hindi tayo mabubudol ng mga nagpapanggap ng mga apostoliko na nangangaral na ang Diyos daw ay namatay. At kailanman hindi po mamamatay ang Diyos because again, the very nature of God, He is immutable, He is spirit, He is eternal, and He is immortal. So praise God, maraming salamat po sa lahat ng nanood nitong aking sharing. God bless everyone mga kawanes, purihin lamang ang ating Panginoon.